Mga kababayan, itong mga pangyayari ngayon sa ating bansang Pilipinas, napag-isip-isip tayo na paano na kaya yung tulad natin ng mga maliliit. Basta-basta na lang. Kaya itong nangyari kay Senator Bato, halimbawa sabi nga nila, dahil si Senator Bato ay senador. Yan, senador. May nagsabi na pag si Senator Bato pa ay isang ordinaryong Pilipino, ay kayang-kaya lang din damputin agad-agad. Mga kababayan, wala namang dadampot sa atin pag walang magreklamo. Kahit sino may kasalanan, tapos may reklamo na formal na nagreklamo tapos hindi ka sumipot, dadamputin ka talaga. Tulad na lang sa example ni Trillanes na sa panahon niya dinampot siya sa loob ng Senado. Walang problema noon dahil may reklamo sa kanya. At saka, yung nag-issue ng pagpapahuli sa kanya ay issue sa Korte ng Pilipinas. Ibig sabihin, batas natin yon, batas natin. Pag batas natin, walang hindi pwedeng sumunod. Lahat ay susunod. Pag batas na ng Pilipinas ang magsabi. Ito na ngayon, batas ba ng Pilipinas ang nagsabi dyan? Bansa ba yung ICC? Korte. Korte lang yun. ICC, korte, hindi bansa. Bakit ang Pilipinas wala bang sariling korte? Bakit nakadepende tayo sa ibang korte? Di ba? Ito po mga kababayan, dito sa mga loyalista, mga pinklawan, mga dilawan, kung ano-ano pang lawan-lawan dyan, kayo mga DDH, Duterte haters, diehard Duterte haters, alam mo ninyo, magsama-sama na kayo dyan kung paano ninyo yurakan at sirain ang Duterte. Yan. At habang sinisiraan nyo ang mga Duterte, yurakan yung Duterte, pagkakaalam nyo, hihinto ang mga Duterte. Hihinto ang mga supporters ni Duterte. Hindi po. Dahil yung sinusundan namin na sumusuporta ay nakita namin na tama ang kanilang landas. Tulad na lang ng nangyari sa Senado kahapon. Maraming nakakita na itong tinahak nitong leader natin, papunta na to sa Kumunoy . Anong nangyari? Di maraming natauhan? Maraming natauhan. Nagpunta talaga si Senator Bato para magsuporta doon. Hindi para pigilan ang impeachment. Alam niyo po mga kababayan, kami mga sumusuporta kay Sara, gusto namin din matuloy yung proseso, yung trial talaga sa impeachment. Dahil para magkaalaman na, para maimbestiga din itong mga nagparatang, itong mga witnesses din, para maimbestiga, para malaman din namin kung sinong mas sinungaling, si Sara Duterte ba o ito bang mga false witnesses. Gusto nyo makita si Madriaga, diyan si Trillanes, pag isama si Trillanes, maganda yun, maganda para makita at malaman namin kung ano talaga kanilang laman. Yan. Dito mga kababayan, dito natin sa puntong ito.
Sa dami-dami na pinagdaanan ng mga Duterte, hindi lamang sila ang tinamaan, pati yung mga kaibigan at sumusuporta sa mga Duterte ang tinamaan. Diba? Alam mo natin mga kababayan, ito bakit na-impeach sa pangalawang pagkakataon ang ating Vice Presidente? Bakit? Ito po. Wala naman ako marinig, pero dito sa kukuti ko, nabanggit ko na to nung nakaraan kong vlog, na itong sinasabi ng mga congressman papunta doon sa mga constituent nila, sa isip ko lang paano magiging mag-yes to impeachment ang mga constituent? Dahil hindi pinaliwanag nila ng maayos. Pinaliwanag nila hindi fair. Pinaliwanag nila one-sided. Halimbawa, ganito constituent. Ako, congressman. Tinanong ko, anong pagkakaalam ninyo kay Sara Duterte? May nagtaas ng kamay. Si Sara Duterte, hindi napaliwanag yung salin. Marami parang pera, marami parang ninakaw. Ganon. Yung kabila naman, sinasabi naman na, hindi po, gawa-gawa lang yung mga paratang yan. Hindi man yung tama. Idaan lang yung tamang proseso para magkaalaman. Ganito. Sinabi na ng congressman, sige, gusto mo naman na idaan sa tamang proseso at ito namang isa ay pinaparatangan na parang guilty na yung vice presidente natin, ganito na lang, mag-yes na lang tayo, total parehas man lang, yung isa gustong madaan sa proseso at yung isa mukhang guilty na si vice presidente. Mag-yes na lang ako para may benepisyo rin tayo. Matutuloy ang ating mga proyekto dito sa ating barangay o dito sa ating bayan, sa ating lungsod. Di ba? Total, pagkarinig ko, parehas man lang yung bigayan, yung mag-yes ka at saka mag-no. At saka yung tanong mo doon sa mga constituent mo, parehas lang din yun yung kahinatnan kung mag-yes at saka no. At ako naman si congressman, mahina ang paninindigan ko at ako ay natatakot. Baka sa susunod na eleksyon, malalaglag ako dahil wala akong proyekto maibigay dito sa constituent ko. Dito na lang ako sa Dahil alam mo natin mga kababayan, kahit sabihin natin parehas yung bigayan, pero parehas yung amount, pero yung pagbibigay baka mas mahigpit yung nakano. Yung maka-yes, agad-agad, forthwith. Yung no, for later release. Alam mo mga kababayan, ganito ang laro Parang larong sugarol itong nangyari sa ating lipunan ngayon mga kababayan. Dahil pira ang pinag-usapan. Saan ka pa? Pag hindi pira yung pinag-usapan lang dyan, si Trillanes, sabihin mo yung ano lang niya, parang, ano ba tawag doon? Gusto lang niya tumulong? Naku po, napakalaking gasto niyan. Pag-coordinate ka sa ICC, hindi naman yung libre. Makipagsabuatan kayo sa mga tao doon, makipag-meet ka sa mga tao kung anong gagawin. Hindi yung libre. May bayad yun. Isipin mo na lang mga kababayan, kumuha ka lang ng sabihin natin na kung anong dokumento galing sa gobyerno.
may babayaran kang documentary stamp. Kada lingon mo lang may documentary stamp. Anong tawag dyan? Bayad. Paano na kayo yung makipagsabuhatan ka tapos magbitbit ka ng isang tao na gusto mong itakbo sa ibang bansa? Libre yun. Hindi yung basta-basta. Diba? Hindi yung basta-basta. Mamumuhunan ka talaga dyan. Therefore, may pera. Alam niyo po mga kababayan na dito sa liderato sa Senado, yung yung dati pa, hindi ngayon na si Peter Alan na yung bagong Senate President natin. Yan, natin na. Parang senador din ako. Namin. May pira dyan. Anong task nila? Yung hindi umabot itong issue sa flood control, hindi umabot. Kaya nga, hindi talaga umabot. Kahit anong gagawin, kahit anong pilit ng mga kasamahan, hindi talaga umabot. Pero may isang nakakalata dyan na ito talaga yung mga garapala na, halatang halata na. Kaya nagkaroon na sila ng lakas ng loob. Magpalit muna tayo bago mawasak bago madungisan ito ng putik at saka ibak itong institusyon nito, palitan muna natin. Pahinga muna yung mga ibak at saka mga putik. Yun sa pananaw ko mga kababayan ha. Paano umabot yung ibak at saka putik dyan sa institusyon? Dahil sa pera. Dahil pag hindi yun sila kasama sa mali-malita, hindi yung gagalaw na gano'n. Yung trabaho mo lang, tapos parehas kayong sweldo, trabaho ka lang sangayon doon sa libro na sinusundan ninyo. Halimbawa, gagawa ka. Para din yung, alam niyo po mga kababayan na sa mga, ito lang pagkakaintindi ko, itong konstitusyon natin, itong libro ng konstitusyon natin, kung baga para tong Biblia, para tong libro ng, halimbawa sa mga electrical engineers, sa mga electrical practitioners, may libro silang tinatawag na Philippine Electrical Code 1, Electrical Code number 2, or ano ba naman volume yon. Lahat dyan, nakasulat ang mga standards kung ano ang kailangan, ano ang dapat na sundin. Halimbawa, lahat ng mga designers o gumagawa ng mga plano o mga designs, electrical plans, hindi sila gumagawa ng sarili nilang kung anong iniisip nila. Nakabase yun sa aklat. Nakabase yun sa aklat. Lahat-lahat na. Bakit ganito kalaki ang wire natin na ilalagay dyan? Bakit ganito lang kalaki? Bakit maglalagay ka ng ilaw na itong location natin ay ganito? Anong klaseng ilaw? Gaano ba kaliwanag ang ilalagay natin dyan para ma-meet ang standard? Yun! Parang ganun din yun. Yung gumagawa sila ng batas dyan sa Senado, nakaayon doon sa konstitusyon na hanggang dyan ka lang. May borderline. Hindi limitless, hindi borderless. Yung kung ano lang naiisip mo. Ngayon, may masusuhulan, kanya-kanya na lang, idaan na lang sa bida-bida para magmukhang talino. Ngayon, nagkaroon na kami ng Senate President. Dayo pala. Senate President na abogado. Yun, palakpakan natin. Dito tayo sa bagong leadership ngayon ni Peter Alan Cayetano. Attorney, Senator Peter Alan Cayetano.
Hindi ko sinasabi na masaya ko dito, pero gusto ko yon. Bakit? Nasusundan niya yung sinasabi ni Tatay Digong na sundin mo lang yung batas, hindi ka maliligaw. Therefore, lahat ng mga naliligaw, hindi sinusunod ang batas. So dito tayo sa tama, mga kababayan. Ano bang magagawa natin dito bilang taga-suporta sa ating konstitusyon? Sumusuporta sa ating batas, sumusuporta sa mga nagpapatupad ng batas. Yung maayos hindi yung mga gunggong na mga nagbibendalo. Yung maayos, marami pa naman din. Ako nga, dismayado ako dyan sa mga pulis, pero hindi naman lahat na pulis masama eh. Marami pa rin sa kanila yung gumagawa ng tama. Itong mga NBI, yung mga gumaganap, yung humahabol humaharang kay Senator Bato, wala silang magagawa dahil kasangkapan sila sa mga taong ginagamit ng mga politiko. Yun. Ang sa atin lang dito mga kababayan, sana tayo mga law enforcement, wala tayong may mga political affiliation man din tayo during sa butuhan, during sa election, pero sa trabaho natin, wag. Kahit alam ninyong mali, pwede naman pakiusapan. Halimbawa ako si NBI, tapos yung director ko. Sabihan ako, puntahan nyo doon, pag makita ninyo Senator Bato, harangan nyo. Pag umiwas siya, habulin nyo. Tika muna. Sundan mo muna yung ano bang main function mo bilang isang NBI agent. Sino ba yung tao hinahabol mo? Lehitimo ba tong operasyon namin? Saan ba to galing? Halimbawa, habulin mo, haharangan mo, ano bang intensyon natin na harangan siya? Halimbawa, pagharangan natin siya tapos tumakbo, hahabulin natin siya. Ano bang lehitimo na dokumento na magproteksyon sa akin bilang nagtatrabaho? Andun kay Trillanes ang papel. Itong NBI, nasa pagkakaalam ko dati, pag NBI ang binabanggit, sabi natin na pinakamahusay, pinakamagaling. Pero ngayon, na iba yung pananaw ko. Sorry sa mga matitinong NBI. Pero may nakilala akong nasa NBI din nagtatrabaho, galit na galit sa mga Duterte. At alam naman ko kung sino lang yung mga taong galit sa Duterte. Dahil sa panahon ni PRRD, dalawa ang kaniyang misyon bilang presidente. Drugas at korupsyon. Therefore, ang galit sa mga Duterte, kurap at mga durugista. Hindi ko naman sinasabi na itong humahabol ngayon at gustong hulihin si Senator Bato ay mga durugista at kurap. Sila ay napag-utusan lang sa kanilang mga leader na nakurap, na nagpapagamit sa mga politiko. Dapat sana mga kababayan na pagdadasal natin itong bansa natin na ito ay matapos na. Wala tayong pagpigil, wala tayong pagharang, wala tayong ayaw natin sa impeachment. Ando na yon. Pagbigyan ng pagkakataon ang bawat panig para makita kung sino ang nagsasabi na totoo, sinong nagsisinungaling. Para matapos na yon,
makita na natin, ikaw sinungaling, ikaw ang totoo. Okay, close case. Patuloy tayo dahil hindi hihinto ang ating mundo. Ang pamumuhay natin, palubog ng palubog, gusto na nating maahon. Ang daming mga importanteng bagay na dapat pagtuunan ng pansin ng ating gobyerno. Pero ito ay pinagagastusan. Alam nyo po magkano yung gastos dito sa impeachment, mga kababayan? Hindi ito 1,000. Hindi ito 1 million. Millions of pesos ang gagastusin dito ng gobyerno para lang pagpapatalsik sa mga nagtatrabaho sa gobyerno. Diba? Baka umabot pa to sa billions. Dahil magpapaibig sila nga, bakit ko nasabi dito? Ito lang proseso dito. Sabihin ko na lang, dito na lang sa trial, sa paghanda lang sa pagpreparar. Instead na may gagawin silang importante na punta dito sa impeachment. Pero yung suhulan dati, napakalaki ng gastos yung nakarang taon. Suhulan dati, gastos na yun, kasama na yun sa impeachment. Counted na yun dahil binilang ni De Lima. Sabi ni De Lima, only in the Philippines lang na ito lang ang vice presidente na 2 beses na impeach. So, counted na yun. Unang impeachment, may pera. Pangalawang impeachment, mas lalong may pera. Nako, mga kababayan, ito na. Tayo mga pobre, mga kababayan. Kailan tayo magkapera? Number 1, during ayuda. Lahat na klase ng ayuda, kasali ka. Magkapera ka. Trabaho? Wala silang seguridad. Mabigyan bang trabaho yung tao? Pira lang maibigay nila. Pabira tong gobyerno to. Ang gusto natin, trabaho. Ang binigay, pira. Bakit pera binigay nila, mga kababayan? Dahil pag trabaho, hindi naman sila makahawak ng itong mga, maliban lang sa mga congressman na mga kontraktor, may maliit silang company. Pero karamihan kasi, hindi naman lahat kontraktor. Mahirap kasi pag nagtrabaho ka sa gobyerno tapos may company ka tapos mag-create ka ng trabaho, papasok ka ng trabaho sa mga constituent mo, illegal yon. Legal yon. Kaya nga, wala silang maibigay na trabaho. Pira lang ibibigay nila. Yon. At dito po, mga kababayan, sang-ayon na lang ba tayo na gano'n na lang ang trato ng gobyerno sa atin? Ang hinihingi natin, magkapera tayo, hindi yung instant pera. Yung sabihin na natin na sa isang taon makatanggap kayo ng 4 na bisis sa akap, 4 na bisis sa tupad, 4 na bisis na kung ano-ano pa yung mga klase ng ayuda, at lifetime purpose. Yun ba ang gusto natin bilang isang Pilipino? Magkaroon ba tayo ng dignidad sa ating pamumuhay? Pag ganun tayo na parang inaalila tayo sa mga may pera na habang tayo'y dumadaing sa kahirapan at kita'y inaabutan lang ng barya-barya para tayong ginagawang pulubi? Yun ba ang gusto natin na mangyari? Alam mo pa natin, mga kababayan, ito ang formula ng ginagamit ng mga mayayaman. Itong mga mamayaman ng mga hindi matitino. Hindi sila gustong mas umangat. Itong mga leader natin ng mga mayayaman. Hindi nila gustong umangat itong mga Pilipino dahil pag umangat tayo, may level tayo nila. Hindi na tayo pwedeng diktahan, di ba? So, kailangan tayong magiging mahirap para sa darating na eleksyon, sabihin na natin, pag bumuto kayo sa akin,
gagawan ko kayo ng tulay. Kahit walang sapa, lagyan natin ng sapa. Yun. Ito lang mga kababayan ha. Idaan lang natin to sa tawa-tawa itong mga natin, ngaw-ngaw natin dito. Pero ito ang pagkasakit. Ito ang katotohanan. Nakita natin sa ating lipunan. At dasal ko po at para sa ating lahat na itong lahat ay mapagtagumpayan natin at ito ay matapos na. At hanggang dito lang po. Ito po si Rinibay. Hanggang sa sunod natin ng video. Kita-kita tayo ulit. Mabuhay ang Pilipinas!